of prosecutor denies ex-Marines claims, asserts independence. Sabi naman mga kababayan ni dating Senador Antonio Trillanes, the allegations anya of supposed ngayon pa lang 1 hour ago ICC statement on the allegations of attorney Levito Baligod, the lawyer representing several ex-Marines regarding their cash delivery allegations. So sabi dyan sa statement ng ICC, sa bagay, Digong mismo, inamin niya noon ng fiscal pa siya na gawain nila yung magplanta ng ebidensya. Sabi mismo ni Digong, ginawa nila ginawa ng kaso, si Laila de Lima na kulong ng almost 7 years. Ayan, si Benny Abante, pati yung dating yung namatay na si former Representative Romeo Acop. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Matitindi yung mga developments ng balita ngayon. Yan mga kababayan, sabi dito sa report ng GMA, ICC Office of Prosecutor denies ex-Marines claims, asserts independence. Sabi naman mga kababayan ni dating Senador Antonio Trillanes, the allegations anya of supposed Marines were out to sabotage ICC proceedings to Duterte camp. Proceedings so Duterte camp can ask for a mistrial. Gusto niyang isabotahe ng kampo ni Digong. Yan ang intensyon ng grupo ni Atty. Levito Baligod. Ngayon, nagpalabas na po yung ICC Office of the Prosecutor ngayon pa lang 1 hour ago ICC statement on the allegations of attorney Levito Baligod, the lawyer representing several ex-Marines regarding their cash delivery allegations. So sabi dyan sa statement ng ICC, the office independently collects the information relevant to its investigations, identifies the individuals from whom it collects witnesses' statements, and assesses the credibility, reliability, and relevance of all sources of information. It requests and receives and examines incriminating and exonerating evidence equally. The disclosure of information in the cases before the court is strictly regulated by the ICC legal framework and under the control of the independent ICC judges. As a matter of policy, the office does not comment on operational matters with respect to ongoing investigations and prosecutions. This is essential to protect the integrity of the investigations and operations to ensure the safety and security of victims, witnesses, and all those with whom the office interacts, as well as its staff. The sources of evidence including names of staff and names of witnesses or institutions, organizations the office interacts with during its investigations are subject to confidentiality. The OTP activities are funded through the court's budget approved by the ICC Assembly of States Parties and subject to established oversight mechanisms. The costs related to OTP prosecutions and investigations activities including missions, expenses are fully covered by the budget managed strictly by the office in an independent and transparent manner and in accordance with the ICC financial rules and regulations. Yan mismo mga kababayan ang naging payag ng ICC. So yung statement mga kababayan came after 18 personalities who were introduced as supposed ex-Marines with the lawyer attorney Levy Baligod claimed that former Ako Bicol Party List Representative Saldico and former Senator Antonio Trillanes IV funded the hotel accommodations of the ICC probers, hinting corruption in the independent body's probe. So pinapasinungalingan nila na yung mga ICC probers tumanggap ng $2 million tulad ng sinasabi ni Atty. Baligod na nag-deliver daw yung mga Marine. Yun mga kababayan, dinasag agad po yung kasinungalingan nila. Wala niyang katotohanan yan. Sabi po ng Office of the Prosecutor. The costs are related to OTP prosecutions
in investigations activities including missions expenses are fully covered by this budget managed strictly by the office in an independent and transparent manner and in accordance with the ICC financial rules and regulation. Malinaw mga kababayan na gusto nilang siraan yung ICC, yung credibility ng ICC. Gustong palabasin nila kurakot yung mga ICC prosecutors, yung mga ICC investigators. Igagaya pa ninyo kay Digong at kay Jackie na naharap mga kababayan sa patong-patong na kaso na maling paggamit ng confidential funds. Pinapaidan ninyo ng pagduda. Napaka dumi mga kababayan nila maglaro. Sa bagay, si Digong mismo, inamin niya noon ng fiscal pa siya na gawain nila yung magplanta ng ebidensya. Sabi mismo ni Digong, ginawa nila ginawa ng kaso si Laila de Lima na kulong ng almost 7 years. O ngayon, yung National Security Council nagpalabas na rin ng statement. Secretary Eduardo Anyo, sabi dito, I categorically reject and denounce the malicious unsigned affidavit purportedly from 18 ex-Marines accusing me of receiving a paper bag after a meeting at the Polo Club Townhouse. To set the record straight, I have never attended any meeting with former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico, and Congresswoman Laila de Lima in the Polo Club Townhouse or in any other location, nor did I receive any paper bag or package from them. These claims are entirely false and fabricated. I will not tolerate attempts to smear my reputation. My legal team is prepared to take all necessary actions, and we will have our own investigation to determine whether this malicious stunt, given its timing amid the ICC hearings, the EDSA anniversary, and the planned one-time big-time mass action, is seemingly part of a broader effort to undermine or destabilize government institutions. I urge the public to be discerning and not be swayed by misinformation. Rest assured, the government will continue to address legitimate concerns through proper channels and uphold the rule of law at all times. Patong na kaso po ang kakaharapin ni Atty. Baligod. Una mula kay dating Senador Sonny Trillanes at malamang yung mga congressmen na dinamay nila mag-file lahat ng kaso laban kay Atty. Baligod saka kay Mike Defensor. At kung sino yung nasa likod nito. Ang dami nilang dinamay. Si Benny Abante, pati yung dating yung namatay na si former Representative Romeo Acop, si Adjong, si Alvarez, si Ang, si Barunda, si Robert Barbers, Menchi Bernos, former Representative Arlene Brosas, si Franz Castro, si Joel Chua, Manix Dalipe, si Laila de Lima, Na inamin ni Atty. Baligod na nawaw mali daw. Ibig sabihin, dapat hindi kasama talaga. In error siya. Sabi nga natin, falsos in uno, falsos in omnibus. Butas-butas mga kababayan ang kanilang aligasyon. Yun ba yan? Former Representative Dan Fernandez, si Janet Garin, ang dami mga kababayan. Former Representative Dong Aurelio Gonzales, si Jay Congon, si Gerbil Luistro, si Raul Manuel, pati si Sandro Marcos, Paulo Ortega, si Paduano, si Kimbo, si Martin Romualdez, David J.J. Suarez, tapos si Senator Erwin Tulfo. Ito yung mga Quadcom congressmen. Ngayon, pag-usapan natin, bakit po tinatarget nila ni Mike Defensor yung mga Quadcom congressmen? Hindi po aksidente ang pag-target ni Mike Defensor, ang pag-atake niya sa Quadcom. Ito po ay kalkulado, strategic po siya. At higit sa lahat, desperado. Ang political climate mga kababayan na naglatag ng pundasyon para sa legal crisis ni Sara at Digong
Mula sa issue ng impeachment hanggang sa ICC case ni Digong. Nagsimula po ito kasi mga kababayan sa masusig investigasyon ng Quadcom. Now you know kung bakit tinatarget itong mga congressmen ng Quadcom. At doon mga kababayan, nagsimula ang tunay na problema nila. So kapag ang proseso ay umuusad patungo sa kanyang amo, dalawang bagay lang ang pwede mong gawin. Harapin ang ebidensya o siraan yung institusyon. Diba po? Ngayon, pinili ni Mike Defensor yung pangalawa, siraan yung institusyon, yung Quadcom, yung Congress. Si Mike Defensor ang lumalabas bilang central coordinator dito. Palaging siya. Si Gutesa, siya din yung nagharap sa Senado na nagtatago na. Ngayon, ito na naman mga kababayan, si Mike Defensor with Attorney Baligod. Si Mike Defensor po ang pangunahing personality na nagko-coordinate dito sa mga tinatawag nilang whistleblowers na umatake mga kababayan sa leadership ng Congress at saka sa ating Pangulong Bongbong. At ngayon, ang target yung Quadcom. At bakit po mga kababayan? Kasi po yung Quadcom ang siyang naglatag ng factual record na naging mitsa mga kababayan ng political legal unraveling ng Duterte Black. Ang Quadcom po ay hindi syndicate. Ito po ay isang congressional oversight. Congressional oversight mechanism. Bahagi po siya ng checks and balances ng demokrasya, ng isang demokrasya mga kababayan. Ngayon, dito tayo sa narrative na 805 billion pesos daw, mali-maletang pera. So ito yung pinakamatinding aligasyon na umano'y 805 billion pesos na halos kung kukwintahin po natin 12.5% ng buong 2025 national budget na pinalalabas umano'y inilabas at inilipat sa pamamagitan po ng mali-maleta ng mga maleta na sabi ni Ping Lacson, kung paniniwalaan natin anya yan, ang ibig sabihin, ang requirement, 13,400 na maleta ang kailangan. Hindi ka panipaniwala niya, sabi ni Ping Lacson. So isipin natin mga kababayan ng mabuti, 805 billion in suitcases po. Walang CCTV, walang bank records na pinapakita sila, walang logistic trail, walang warehouse documentation, walang notarized affidavit po na validated. Ang mga so-called whistleblowers, kabilang po ang retiradong Marine Sergeant na si Orly Gutesa at 18 iba pang ex-Marines, ay hindi po naglalabas ng pisikal na ebidensya. Ang Philippine Navy at ang National Bureau of Investigation dinismiss ang ganitong mga pahayag bilang walang sapat na basihan anya at speculative. Sabi naman po ni Jose Castro, lousy script. So isa po siyang strategic timing, squid tactic, taktika ng pusit, may sa pusit. So kailan po lumabas ang akusasyon? Tulad ng sinabi ni Ping Lacson, nakakaduda niya, suspect niya yung timing. Eksakto mga kababayan, habang umiinit ang isyu sa impeachment proceedings laban kay Sara Duterte at habang gumugulong naman po ang ICC case laban sa kanyang tatay na si Digong. Tama? So hindi ba napaka-convenient mga kababayan? Kasi po sa political warfare may tinatawag tayong squid tactic. Magbuga ng tinta para lumabo ang tubig. Pinapalabo nila para hindi masubaybayan yung mga dapat makita ng tao. So kapag hindi mo kaya nasagutin yung kaso, guguluhin ang narrative. Kapag hindi mo kayang pabulaanan ng ebidensya, di mag-imbento ng malalaking mga iskandalo. Papreskon. Kaya wala pong pumatol na mainstream media ng magpatawag. Net 25 lang po. Lang ngayon, siyempre, napag-usapan na, ngayon, pinatulan na rin ng mainstream media. So ito po ang textbook ng diversion strategy. Nililihis ang kwento. Kinakaladkad uli yung pangalan ng ating Pangulo at si Martin Romualdez, binabalik nila doon. Mali-malit ang kwento. Sabay, papreskon din si Amy Marcos. Magpapaimbestiga daw siya. Magpaimbestiga ka. So, as usual, kasama sa tinatarget si dating House Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng aligasyon mga kababayan ng malawakang korupsyon sa flood control. Balik sa flood control. Serious allegation? Oo. Seryoso po ito. Pero, ang tanong, may ebidensya ba?
Wala man pong ebidensya. Sa batas kasi mga kababayan, ang akusasyon ay hindi sapat. Kailangan po corroboration. Hindi pwede po magparada lang ng 18 tao, magkwento ng maleta, at sa kaasahan na luluhod ang buong institusyon. Ang major findings kasi po ng Quadcom, ito ang tunay na dahilan. Dito po nagiging malinaw kung bakit gusto pong wasakin yung Quadcom. Ito po yung Davao template nationwide. Ayan o. May ebidensya at testimonya kabilang mula kay dating PCO General Manager Royina Garma na ang reward system umano na ginamit sa Davao City upang i-incentivize ang killings ay na-replicate nationwide. Direct involvement of high-ranking officials. Ang findings ng committee sa Quadcom ay nag-implicate kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay Bongo at kay Ronald Bato de la Rosa sa drug war killings. May testimonya pa mula kay Police Superintendent Gerardo Padilla na umano'y tinawagan siya ni Duterte matapos mapatay ang 3 Chinese drug lords sa loob ng Davao Prison in Penal Farm. Tapos, pangatlo, yung Pogo Drug Trade Link, natuklasan din ng Quadcom. Ang illegal pogos, money laundering at illegal drug trade. Kasama rito ang paggamit ng fraudulent documents ng mga kumpanyang tulad ng Empire 999, Realty Corporation upang makabili ng lupa. Yan yung mga findings ng Quadcom. Kaya gusto nilang wasakin yung mga congressmen na member ng Quadcom. Isinabit po sa mali-malitang delivery ng pera. Tapos, ay, hindi man pala niya kasama si Laila de Lima. Sabi ni Anthony Baligon, oversight ko anya yon. In error ako. Drug war deaths na 30,000 plus. Binanggit ng committee ang mga testimonya na nagsasabing mahigit 30,000 ang nasawi sa drug war, kabilang ang mga sibilyang napaslang batay sa hindi beripikadong impormasyon. Yan ang mga lumabas sa Quadcom. Gustong siraan yung mga members ng Quadcom, ng mga congressmen. Gets na ninyo? So kapag mga ordinaryong mamamayan ang napaslang sa pamamagitan ng intel, maling intel. Hindi na po yan collateral damage. Ang tawag dyan, breakdown ng rule of law, mga kababayan. Yun na na-expose. The breakdown of rule of law na-expose sa Quadcom hearing. Kaya gusto nilang siraan. Ngayon, ano yung mga actions and recommendations ng Quadcom? Kaya galit na galit sila. Ito kasi po. Charges under Republic Act 9851. Nirekomenda ang pagsasampa ng kaso laban kay Rodrigo Duterte, Senators Go at De La Rosa at iba pang opisyal sa ilalim ng Republic Act 9851, ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ito ang klase ng rekomendasyon na may bigat. Ito ang klaseng rekomendasyon na kayang umuga ng political dynasty. Tapos, legislative proposals. Nagpanukala rin ang Quadcom ng 4 na malagang batas. Ano yon? Number 1, pag-classify sa AG case bilang heinous crime. Total prohibition ng lahat ng anyo ng pogo. Civil forfeiture ng unlawfully acquired properties ng foreign nationals. Pang-4, administrative cancellation ng fraudulent birth certificates. Yan po ang malinaw. Kaya alam na ninyo kung bakit gusto nilang sirain ang Quadcom. So bakit nila gustong sirain ang Quadcom? Ang Quadcom kasi mga kababayan, siya nagbuo ng factual chain na nag-expose ng policy patterns. Naglatag ng dokumentasyon na maaring magamit sa impeachment at sa international proceedings doon sa ICC. Nagets na ninyo kung bakit dinadamay nila pati yung ICC. Yung Quadcom yung nag-recommend ng criminal charges, naglatag ng legislative reforms na popotol po sa power networks. Kaya po, kung mawawala ang kredibilidad ng Quadcom tulad ng gusto nilang gawin, mababawasan ang bigat ng lahat ng mga ito. Kaya ito ang kanilang sinusubukang wasakin. Nagets na ninyo, malalim po ang galawan ni Atty. Libito at ni Mike Defensor. Dito tayo sa legal and moral accountability. Hindi po libre ang paninirang puri.
hindi po protektado ng free speech ang sistematikong pagpapakalat ng hindi po beripikadong aligasyon na may layuning sirain ang Estado, kaya umanda kayo. Nag-react na pati po yung National Security Advisor si Anyo, mag-iimbestiga na. Ito kung mapapatunayan po na coordinated ang maling pagpapalabas ng testimonya. Kung may malisyosong intent, may reckless disregard for truth, na kung saan kitang-kita naman po. Maaari po itong pumasok sa larangan ng perjury, obstruction, o iba pang criminal liabilities. Kaya pinag-aaralan na po ito ng mga abogado. At malamang patong-patong na kaso yung kakarapin nila. Kasi naman nila, martial law na niya, undeclared martial law. Sinisikil yung kanilang karapatang magsalita. Hindi po yun na karapatan ninyong magsalita, kundi ang ginagawa ninyo. Gusto ninyong sabihin, may karapatan kayong manira. Hindi ninyo karapatang manira. Kasi po, ang demokrasya, may kalayaan po. Pero may responsibilidad din. Kapag ang dating mambabatas, na kagaya po ni Mike Defensor, ay nagiging sentro ng orchestrated destabilization narrative gamit ang hindi beripikadong mga saksi, hindi na po ito simpleng oposisyon. Ito po ay tinatawag na calculated demolition job na po. Dito po tayo sa bigger picture, mga kababayan, mag-usap. Hindi po ito laban ng mga personalities. Ito po ay laban ng proseso, laban sa propaganda, ng ebidensya, laban sa emosyon, ng institusyon, laban sa ingay. Ang quadcom po, maaari naman pong punahin, pero sirain, gamit po ang gawa-gawang maleta at ang corroborated testimonies, ang tawag dyan, panlilin lang. Diba po? Sa politika, mga kababayan, may dalawang uri ng laban. May laban po na hinaharap sa korte at ebidensya. At may laban na ginagawa po sa press conference at maleta. Yun ang nangyari kahapon. Kung ang katotohanan ay nasa panig mo, hindi mo kailangang mag-imbento ng 805 billion na kasya sa suitcase po. At kung ang institusyon ang tunay na problema mo, malinaw po ang dahilan. Doon kasi nagsimula ang pagbagsak ng inyong kampo sa quadcom at doon mo gustong maghiganti. Tama ba, Mike? Pero may hangganan yan kasi galit na yung National Security Advisor. Dinamay ninyo. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dandy Maravillas. Bye-bye po. God Max bless. Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.